Walang ibang tao sa kanilang bahay dahil nasa bakasyon ang pamilya niya. Hindi siya nakasama dahil sa summer class niya. Saan ka galing? Asik nito sa kanya. May group project kami. Sinungaling. Kinaladkad siya nito papasok ng bahay. Nakita kayo ng barkada ko, nag-swimming kayo. Aray ko, nasasaktan ako. Akin na ang cellphone mo. Inagaw nito ang bag niya. Bakit? Ayoko nga. Aray, ano ba? Nasasaktan na siya sa pagkaladkad nito. Pabalandrang itinulak siya nito sa sofa. Takot na takot si Leah. Sinamantala nitong wala siyang pamilyang may hinga ng tulong. Akin na ang cellphone mo, sabi. Pursahang inagaw nito sa kanya ang cellphone. Ibinato nito iyon sa sahig at tinapak-tapakan. Wala siyang nagawa kundi panuorin na lamang kung paano nito sirain ang cellphone niya habang umiiyak. Yan, wala nang barkada na mangyayaya sa'yo sa kung saan-saan. Magtiis ka ngayong walang cellphone. Alam mo namang ayaw kung sumama ka sa mga outing na yan. May lalaki ka sigurong kasama kaya di ka nagsabi sa akin, ano? Oo, meron nga. Masaya ka na? Sinabi na lang niya kahit wala para asarin ito. Pagod na siya sa palaging pagbibintang nito na may iba na siya. Galit na hinawakan nito ang panga niya. Anong sinabi mo? Sino yung lalaki mo? Walang ibang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Akin ka lang, Leah. Naintindihan mo? Aray, nasasaktan ako. Naintindihan mo? Oo, umiiyak na sagot niya. Maras na binitawan siya nito, iniwan siya nitong walang nagawa kundi ang umiyak. Ayaw na niya, pagod na siya, at ngayon nananakit na ito. Oras na siguro para sumuko na, pero natatakot siya. Paano kung saktan uli siya nito kapag nakipaghiwalay siya? Handa na sana siyang iiyak buong magdamag ang pananakit ni Mike sa kanya nang bigla itong bumalik. Mas mahinahon na ito, yumakap ito sa kanya. I'm sorry babe, nabigla lang ako, hindi ko sinasadya. Sorry kung nasaktan kita, patawarin mo ako. Mula noon ay natatakot na siya kay Mike. Iniwasan na niya ang kahit na anong mag-trigger ng galit